Hi everyone, it's me again at your service, Tien. So for today's video, gagawa tayo ng shawarma. And as you can see, I have Argentina beef tapa. So you can use pork giniling or any brand, or kung gusto nyo, bili na lang kayo sa palengke or sa kung saan kayo bumili sa supermarket ng giniling na pork or ng tapa or beef, ground beef. Pero kasi kami, may nabili kami Argentina beef tapa. So, we're going to use this to our shawarma. And nakikita nyo, nagsishredded ako ng pipino or cucumber. So, napakasimple lang din ng mga steps and ingredients for this shawarma. Ayan, after 1 piece of pipino, I have also tomatoes, onions. So, makikita nyo yan later. Kasi while doing this, pinapakat ko na rin yung tomatoes and onions. And then yung, ano pa nga yung sa Darling? Yung pinapahiwa ko? Garlic. Pinapabalatan ko na yung garlic. So, ito yung pita. And any brand will do. So, ito lang kasi nakita ko sa supermarket. Yung tortillas. Pwede rin kayo gumawa ng sarili nyong pita kung marunong kayo. Pero kasi ako, hindi ako marunong gumawa. Basta, napakahirap sa akin gumawa ng dough or anything na imamasa. So, yan. Isi-shred it lang natin. Depende sa inyo kung anong gusto nyong cut ng inyong pipino. Pero kasi ako, mas prefer ko yung ganito lang, yung manipis lang. Pwede rin naman siyang pa-slice na into stick. And then, pwede rin kayo mag-add ng carrots. Yun. Pero kasi to, yan lang yung available. No, depende sa iyo kung gusto mo ng carrots or pwede rin gusto mo may lettuce, 'di ba? As long as yung madali lang siya i-digest. Tapos ayan na. And then, 'di ba, while shredding the pipino, para may mga natitirang mga buto-buto. So, madali lang din 'yon gamitin. Ayan, yung nga pala yung maha na ginawa namin kaninang umaga. So, ayan, yung natirang buto na hindi ko na na-shred, kinat ko na lang din siya, sinama ko siya sa i-blend natin na mayonnaise with garlic, pepper, and ayan, muti ko na may sama yung sibuyas. Actually, naisama ko na siya, tinanggal ko na lang ulit. So, ilalagyan na lang natin siya ng fresh dun sa ating shawarma. So, yan, yung mga ingredients for sauce again. Pwede namang mayonnaise lang, or pwede nyo na siya lagyan ng all-purpose cream, then pepper, salt, then maraming garlic para talagang garlic sauce siya. Tapos ayan na, pinabalatan na. Teng 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 teng. So ayan, binabalatan na ng sister ko yung garlic, then yung kasama ko siya dito sa ating i-blend na sauce. So, ayan yung ating beef tapa. Bali, frozen kasi siya galing sa freezer. So, inaano ko lang siya, na-unfrost ko lang siya. Tama ba, Tidorly? Sa ating mahinang apoy sa pan. Tapos yan. Tapos, igigisa-gisa na lang natin siya. Or, pwede nyo rin siyang, dagdagan ng pampalasa. Pero ako kasi hindi na. Kasi na siya cook na siya. So, parang iinitin mo na lang. Ready to eat na siya or ready to cook. Ayan, nag-atang ako ng 1 tablespoon or depende sa inyo kung gaano kadaming paminta ilalagay nyo. And then, nag-add din ako ng salt. Ayan. Para medyo may konting alat. Pero masyado kasi medyo maalat na yung ating beef tapa. Then, nag-add pa ako ng garlic. Para talagang lasang-lasa mo yung garlic. Ayan. Tapos, ito na yung ating onion. So, wala kaming available na white onion. So, itong red. Pero okay na to. At least, diba, mayroon tayong onions. Medyo mahal pa kasi yung white onions eh. So, hindi kami nakakabili nun kasi mahal. Wala kaming pera. Tapos, ito lang yung available. Baka may gusto mag-donate na white onions, pwede naman. Joke.
Tapos, ayan. Tapos yung maha kanina yun, nakikita nyo, dumadaplis-daplis sa camera. Actually, masarap yung maha. Para nga pala sa nakapanood ng mga maha, tamang-tama lang yung texture ng maha. Hindi masyadong matamis, hindi siya masyadong matigas, hindi siya masyadong malambot. And for me, it's perfect. And nakita nyo naman siguro yung mga ingredients ng maha kanina. And then, we have tomatoes. Meron tayong 2 pieces of tomatoes. Tama na yan. So, isang tomato na to, hindi ko na tinanggal yung mga buto. Pero yung isa, pinisa ko, tinanggal ko yung buto. Actually, ayoko talaga na may buto. Kaya lang, sabi ng sister ko, maganda pa rin daw yung merong sauce. Or, ewan, gusto niya na may buto eh. So, yan, pagbigyan natin. Ayan, slice lang. So, kamusta naman yung araw nyo? Dito kasi sa amin, walang tigil ang ulan since kagabi and kanina. So, ayan na. Add na natin yung ating mayonnaise. So, again, as I've mentioned earlier, pwede rin tayo mag-add ng Nestle cream para mas malapot yung sauce. Pero, ako kasi hindi na nag-add mayonnaise na yung ginamit ko. Any brand din ng mayonnaise will do. Depende sa inyo kung gaano kadaming sauce ang gagawin nyo. Pero, kanina, nung ginagawa ko to, parang naparami yata yung sauce. But, that's fine kasi pwede naman natin siyang ilagay sa ref. Pwede natin gamitin ulit sa iba pang finger food. Yan. Like yung mga fries, Shanghai. Ayan. So, mag-add lang tayo ng konti. Actually, sinade ko lang yung mayonnaise na nakalagay sa karapon na nilagay namin sa ref. Tapos, ayan. And then, i-blend lang natin yung lahat. Tama ba, Tidroli? Anong tawag dun sa blender na to? Blender ba yung tawag yan? Dito? Hindi siya blender. Basta yan, parang chopper. Yun, tumama din tayo. So, pwede naman dyan lagyan ng yan. Medyo parang nag-leak. So, dapat pala, mali ang ginawa ko. Sabi ng sister ko, itatap mo lang ng magaan yung yung parang pindutan doon sa taas. Ako kasi tinodo ko eh. So, umangat tuloy yung sauce. Pero, okay lang din. So, yan, naka-prepare na yung ating onion, tomatoes. Depende na sa inyo kung gusto niyo mag-add ng vegetable or kanina, sabi ko, carrots. Tapos, ito na yung ating beef tapa. Yan, halu-haluin lang natin. And, kinat ko rin yan into cubes or palilit na na pieces. Kasi ang pangit naman siguro yung masyadong malalaki. Pero, di ba, merong mga part din na pork or beef na hindi mo nangunguya. Parang mga litid. So, yun. Kinat ko rin maliliit. Yan. Ayan na siya. So, lang to. Parang pinakuloan ko lang siya or ginisa ko lang siya ng 5 minutes sa mahinang apoy. Pinatanggal ko lang yung yung ice niya. Tapos, ready na yan. After nito, ipiprepare na natin yung mga sangkap. And then, yung ating pita, iinitin na lang natin later. So, yan. Ayun. So, ready na siya. Yung sauce, isasalin na natin yung sauce later. And, by the way guys, mga taga-saan pa kayo sa mga nanonood sa amin? Kasi we're located in Quezon City. So, kayo naman, taga-saan? Pwede nyo rin comment sa amin kung taga-saan kayo para naman medyo alam namin kung saan places nakakarating yung aming mga videos. So, yun yung aming sauce. Medyo parang watery siya. Pero, okay lang yan. Mas maganda yan. Hindi siya masyadong ganun kalapot. And, natikman ko na rin siya. Saktong-sakto lang yung lasa. As in, white sauce. White garlic sauce siya. Pwede nyo rin siyang itry. And then, yung ating beef tapa. And then, initin na natin yung ating pita. Ayan o, maulan na naman. Naririnig nyo ba yung ulan? Walang tigil ang ulan. Naku, magdi-December na pala. Ilang months na lang. 2 months na lang, no? And, ayan na. Ayun ang ating pita. Initin na natin sa ating grilled pan. Tama ba, Tidroli? Grilled pan. Yun. Ayan na. Buksan natin yung ating apoy. Mahina lang kasi baka masunog yung ating pita. Sila kasi ayaw nila na medyo sunog. Ako naman gusto ko ng medyo sunog kasi crispy siya. Ayun, so kanya-kanya tayo ng gusto. And then yan. Pinainit lang natin yung pan.
pwede yung pahiran siguro ng butter, pero ako kasi hindi na eh. Kasi baka ano pa, oily pa siya, tapos ewan ko lang. Pero yan, ganyan na lang ginawa namin. Actually, itong pan na to, maganda rin to eh, kasi pwede kang mag-ihaw, 'di ba? Yung parang instead na mag-iihaw ka na lang sa charcoal or sa uling. Dito, pwede mo lang siyang ilagay ng dyan yung yung mga barbecue nyo, 'di ba, no? Tapos yun, magi-grilled na rin siya. And easiest way yata ito ng pag-ihaw. Perfect din naman. Tapos bili na lang kayo ng parang, 'di ba may mga bago ngayon ng mga smoke sauce, parang nag-ihaw na rin siya. Meron siyang smoke atake dun sa inyong mga barbecue. Parang napanood ko lang din yun sa isang vlogger. And then ayan na, ibabalik na rin lang natin pag medyo brownish na yung ating pita. Mabilis na bilis lang yan, siguro mga 2 to 3 seconds. And then nag-shred na rin kami ng cheese. Depende sa inyo kung gusto niyo siyang gadgarin or yan, ginamitan ko na lang din siya ng peeler para maninipis lang talaga siya. Kasi parang medyo nakakaumay naman siguro kung makakapal yung cheese. Pero depende pa rin yun sa mga kumakain. And napakasarap nito. Grabe. Perfect to sa mga kids. Huwag nyo na lang siya haluan ng mga tomatoes or sibuyas. Siguro pwede na sa kanila yung pork or yung beef. Lagyan nyo na lang ng cheese and konting sauce. Ayan. Napaka-healthy pa. Diba? Kesa sa mga junk foods. Ito, very healthy and napakaisip ang gawin. Hindi naman siya masyadong magastos kasi magkano lang yung pipino ngayon, mura lang. Ang bili ko lang sa pipino na yan, 10 pesos ang isa. Tapos ayan, nagpe-prepare na ako ng isa. Ayan, depende sa inyo kung gusto nyo kung gaano kadami yung beef or yung pork na ilalagay nyo sa pita nyo. So ako, gusto ko yung sakto lang. Ayan, tapos lagyan natin ng shredded pipino. Medyo marami, masarap. And then, add na ng tomatoes and garlic. Ayan. Perfect na to pang merienda. And kung bibili ka sa labas ito, magkano? Like yung bumili ako sa isang nagtitinda ng shawarma, 99 pesos, yung buy one take one. So, hindi ko na sasabihin yung brand name kasi parang medyo nagreklamo ko eh. Kasi no, it's not. 2 pirasong sibuyas lang at saka 2 pirasong kamatis lang. Although alam ko na buy one take ko siya for 99 pesos, pero parang hindi siya nakakatuwa or parang basta ganun, ayoko lang So ayoko naman mambash ng store na yun. So yan, going back, we add the cheese, meron nating sauce, and then ready to bite. Happy eating, guys! So, napakadali lang nito for merienda, for family, and busog pa lahat. Bye!